Dahil sa modernization program ng AFP ay namamodernize ang sandatahang lakas ng Pilipinas. At karamihan nga po sa mga modernong assets na ating nakikita ay mula sa iba't ibang mga bansa. Ngunit alam nyo ba na mayroong armored vehicle na dinevelop dito sa ating bansa at gawang Pinoy? Kaya't sa videong ito ay kikilalanin natin ang MX-8 Armored Escort Vehicle. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang MX-8 Armored Escort Vehicle ay isang experimental armored vehicle na dinevelop ng Philippine Steelworks Fabricator na Steelcraft Industrial and Development Corporation, kung saan kakolaborate nila ang Philippine Army. Dahil ang Philippine Army ay nangangailangan ng mas maliit ngunit maaasahan na mga armored vehicles. Ito nga po ay upang punan ang pagiging escort vehicle nito na hindi naman kaya gawin ng mga mas malalaking armored vehicles. Ang MX-8 ay nangangahulugang Military Experimental 8. Ito ay sunod sa mga listahan ng mga naging prototype vehicles na dinevelop din ng Steelcraft noong later half ng 20th century. Ang Philippine Army ay nagpahayag ng interes para sa proyektong ito. Sa katunayan ay nagbigay pa sila ng pondo upang makabuo ng prototypes at nang sa ganon ay makapag-acquire sila ng mas maraming units. Ang MX-8 ay may bigat na 5.5 tons, may habang 5.30 meters, may width na 1.90 meters, may height na 1.70 meters at may crew na 3. Ang main armament ng armored vehicle na ito ay isang 7.62mm machine gun. Ang armored vehicle na ito ay pwede ring lagyan ng 40mm automatic grenade launcher, M250 caliber heavy machine gun at remote controlled turret. Ang makina ng MX-8 ay isang Mitsubishi 4-cylinder turbocharged intercooler diesel engine na may 153 horsepower. Ito ay may operational range na 500 km at may maximum speed na 120 km per hour. Ang unang prototype ng MX-8 ay minanufacture ng Steelcraft noong 2005 under ng Philippine Self-Reliant Defense Posture Law. Ang Steelcraft din ang manufacturer ng kauna-unahang Philippine-made armored personnel carrier na Haridigma, pati na ang variant nito na MX-1 Kalakyan. Sa kasamaang palad mga idol ay hindi natapos ang proyektong ito at tanging mga prototypes lamang ang nagawa. Talagang nakakapanghinayang mga idol na hindi natuloy ang proyektong ito. Dahil ito na sana ang magsisilbing panimula upang ang Pilipinas ay tumayo na sa sarili nitong mga paa pagdating sa pagdedevelop ng mga defense assets. At sana ngayon ay hindi na tayo nag-a-acquire ng mga mas mahal na armored vehicles mula sa iba't ibang mga bansa. Kaya't sana ay magkaroon ng solidong programa ang ating pamahalaan patungkol sa pagkakaroon ng mga indigenous defense assets sa ating bansa na mapapakinabangan ng ating sandatahang lakas at pwede pang i-market internationally. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!